Bakit toxic ang narcissist kapag nagbabakasyon or nagta-travel? So, nagawa ko tong content na 'to, it's because maraming mga nagme-message sa akin at saka sa coaching, yung mga feedbacks nila tungkol sa experiences nila sa pagta-travel or pagbabakasyon. Sobrang toxic daw. And they are asking if pwede akong gumawa ng contents tungkol dito, and here it is. So bakit nga ba, no? So toxic ang narcissist sa bakasyon dahil sa ginagawa nilang sariling palabas, no? Ang biyahe. You see, sila pa rin, ano? Sila pa rin talaga. Kung saan dapat sila palagi ang masusunod. Sila palagi yung bida. So meaning to say, once you are in a vacation or nagta-travel kayo, nasa eroplano kayo, nasa airport kayo, so gusto niya siya pa rin yung center of attraction, siya yung focus mo. Kasi pag nagbabakasyon, syempre, ang focus mo yung lugar, no, yung experiences, pero ang iyong atensyon ay manaka-naka na lamang sa iyong partner. And yun yung ayaw niya. Gusto niya ay siya pa rin yung focus, which is nakakainis dahil sa bakit ganun, 'di ba? Eh nagta-travel nga kayo. Natural new experiences, excited ka, malamang hindi mo siya masyadong mapokusan o makakapag-focus ka sa kanya, papansinin mo siya pero hindi ganun katindi yung focus mo, 'di ba? Given naman yun eh. Nagta-travel kayo eh. Alangan namang nakakita kayo ng majestic view or ng awesome scenery. Tapos sa kanya ka nakatingin. Hindi naman po pwede yung gano'n, di ba? Ano, bullshit yun pagka gano'n. So, eto, no. So, narito yung mga ilang reasons kung bakit toxic sa trip or sa travel ang ugali nila. Unang-una, kontrolado niya yung mga itinerary. Gusto niya siya yung nasusunod. Kung saan kayo pupunta, ilang minuto kayo mag-stay, ilang oras. Gusto niya siya yung nagpapasya sa lahat mula sa hotel, kakainan, no, hanggang sa yung mga pupuntahan na nga nang hindi iniisip ang gusto ng kanyang asawa o ng kanyang jowa. Sinong hindi matotoxican dito, di ba? Another one. So, laging ginagrab niya yung spotlight, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina na gusto niya sa kanya yung focus. So, kailangan sa kanya talaga atensyon. Kung hindi siya ang bida, no, magkakagulo kayo eh, magkakaaway kayo. Halimbawa, sa mga travel photos or kwentuhan, kailangan siya ang bida. Gagawa siya ng issue para mapansin siya. So, halimbawa, pinagpipicture-picture kayo. So, pagka nagpa-picture siya at hindi niya nagustuhan yon, o kaya ay kung nagustuhan man niya, tapos napansin niya na enjoy ka, hindi mo siya pinagpapapansin, gagawa siya ng eksena. Sasabihin niya na, ang tanga mo naman magpicture, bobo ka, mga ganon, didevalue ka. Another one, madaling maboard at magalit ang narcissist during travel. So yan ay magmamaktol, maninisi ng kasama, sisirain ang mood ng grupo kung nasa grupo kayo. Another one, walang empathy sa pagod ng iba. Yun yung malupit, no? Hindi niya na nakikita na yung mga kasama niya ay pagod na, yung kanyang partner ay pagod na. So ang nangyayari, no, hindi niya alintana kung gutom na yung kasama niya. Basta ang gusto niya pagka halimbawa, gusto niya ng mga Instagrammable, no, na mga moments or karanasan na gusto niya i-post sa Facebook or sa social media. Wala siyang pakialam doon sa mga kasama niya kahit di pa nakain. So, ganun siyang kalupit. Kaya nga, toxic talaga si narcissist kasama pagka during travel. So, yung mga nabanggit ko, mga manaka-naka lang yung pangyayari. Ngayon, kayo yung naka-experience, comment down below. Mas marami kayong masasabi kaysa sa akin. So, ang ating point here is toxicity ng narcissist during travel and trip. Okay, so see you in my next content. Bye for now.